May nakita ang lalaki sa ilalim ng dagat. Nagmamadali niyang hinalungkat ang buhangin. Isa pala itong gintong punyal. Napakakislap nito. May mga diamante. Tuwang-tuwa ang lalaking iyon. Ipinapakita. Ubos na ang oxygen nila. Nakakapagpalat-palit lang sila ng oxygen. Dahil masyadong mabigat ang kanyan. Hindi nila ito may angat. At kung ano ang isang pagkakataon. Dumating ang ilang piteng upang sumali sa kasiyahan. Sinampal sila ni Xiaomei sa mukha. Basagin mo lang ang piteng. Sa isang kritikal na sandali. Ang natitirang oxygen ni Paul. Lahat ay kasama sa hanging bag. Sa wakas naubos niya lahat ng lakas niya. Sa wakas itaas ang kanya ng kaunti. Mabilis na binawi ni AV ang kamay niya. Pagkatapos ay sabay silang bumalik sa barko. Nakita ni Xiaomei ang hepe ng pulisya. Matanda na pala silang lahat. Nagbatian ang dalawa. Pagkatapos ay umalis sila ng payapa. Bagamat hindi pa nakataas ang artilleria. Ngunit ang ilang mga tao ay luran. Pagkatapos ay ginamit niya ang sibat na baril para tamaan ng isa pang maliit na kara. Hindi nagtagal, naakit ang mga pitang sa amoy ng dugo. Hindi nagtagal at naging tanghalian ng pitang si Baby Kara. Sa oras na ito, nakatakas din si Chumay at tumalon sa dagat. Medyo sinipa ni Nako si Kara. Sip-A ng pitang sa bibig. Natuklasan din ng kapitan sa kabilang panig si Ji Kwang. Sa isang mahalagang sandali, mabilis na binuksan ni Ji Kwang ang balbula ng tangke ng oxygen. Ang isang krisis ay nalutas. Pagkatapos, dumating muli ang treasure hunting team sa dagat na ito. Ngunit nang dalhin nila ang sinaunang kanyan. Biglang nangyari ang aksidente. Malakas na nahulog ang artilleria, dahilan upang lumubog ang barko sa ilalim ng dagat. Ang loob ng lumubog na barko ay napuno ng 10,000 tonneladang ginto. Dito rin nagtatapos ang video.